Ayon kay US President Donald Trump, mga kapatid, hindi daw siya papayag na kontrolin ng Iran ang oil at ang petrolyo, mga kapatid, yung supply. Kaya ang gagawin niya, mga kapatid, ay sabi niyang ganun sa isang post niya, di ba? 20 times o 20 beses na mas matindi ang gagawin nilang pag-atake dito sa Iran. Well, samahan ninyo ako, mga kapatid, pag-usapan natin to. Ano ang mga susunod na mangyayari? I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Sa pagkakataong ito mga kapatid, local news naman tayo mula rito sa News 5 and everywhere. Sabi rito, Trump patuloy na aatake hanggat kontrolado ng Iran ang oil supply. No, sa ngayon mga tol, ewan ko kung sino sa inyo ang nakakaramdam na, pero maraming parte ngayon ng ating bansa ang nararamdaman na ang pagtaas ng presyo ng krudo, ng petrolyo. Yung sa ibang gasoline station nga, wala nang laman, ubos na mga tol eh. No, eto mula rito sa News 5 everywhere. Sabi rito, hindi papayag si United States President Donald Trump na kontrolin ng Iran ng supply ng petrolyo. So ano ang kanyang gagawin? Pag-usapan natin mga kapatid, samahan ninyo ako, panoorin natin to. Hindi raw papayag si US President Donald Trump na kontrolin ng Iran ang supply ng petrolyo. Kaya ang solusyon niya, patuloy niya itong atakihin. Narito ang Frontline News Abroad. So yun ang solusyon mga kapatid ni US President Donald Trump. Actually maraming akong napapanood maraming bumabatikos doon sa solusyon ni Trump. No, na patuloy na bombahin, patuloy na bakbakan etong Iran. Sabing ganun nung ibang nagsasalita, yung ibang mga expert daw, hindi yan ang paraan, mga tol. Pero hindi natin alam kung makukuha pa ba ito sa pakiusapan kasi sabi ng Iran, wala na ring dahilan para makipag-usap pa sila sa Amerika. Wala nang ceasefire, wala nang tigil, hindi na sila papaawat. So ganun din naman. Kumbaga talagang parang ubos ang lahi na, no? Mukhang ganun na nga talaga mangyayari. Tumagundong ang pagtama ng missile sa isang gusali sa Beirut, Lebanon. Sa lakas ng impact, nabalot na makapal at maitim na usok ang mga kalsada. Ang pag-atake galing sa Israeli Army na tinatarget ang gusaling kuta o mano ng militanteng grupong Hezbollah na alay ng Iran. So etong Lebanon, nadamay din sila dahil sa Hezbollah. Kasabay ng pag-atake sa Lebanon, inatake ulit ng Israel ang Iran. Sanib puwersa ulit ang Israel at Amerika dyan. Nagpaulan sila ng airstrike kung saan ginaganap ang pro-government rally sa Isfahan. Ito, pro-government rally. Ito, makikita mo mga kapatid, ganito katibay ang mga Iranian. Diba? Ganito katibay. Kasi kung sa ibang bansa to, for example dito sa Pilipinas, wala ka makikitang ganyan taong nagrarally sa labas habang umuulan ng missile. Hindi sila takot ton mga tol. Willing nga silang ibigay ang buhay nila eh. Kasi meron nga silang paniniwala eh, di ba? Meron silang ganong klaseng paniniwala. Kaya yun ang mahirap mga tol. Yun ang advantage ng Iran dito sa gerang to. Kasi yung Iran, hindi sila takot mawala. Hindi sila takot mamatay, kumbaga. Tignan mo, habang binubomba yung ibang mga lugar sa kanila, yung mga tao nasa labas. Diba? Hindi sila takot na sila mismo targetin. Hindi sila takot dyan. Kung saan ginaganap ang pro-government rally sa Isfahan. Diba? Imagine mo sa Amerika nangyayari yan. Diba? Malamang yung mga Amerikano nagtatakbuhan na kung saan. Diba ganun din sa Israel, diba nagtatakbuhan sila sa mga sa mga bomb shelter nila. Etong mga Iranian, tignan mo naman, nasa kalye pa sila mismo. Willing silang salubungin yung mga missile. Kakaiba. Nagpaulan sila ng airstrike kung saan ginaganap ang pro-government rally sa Isfahan. Nasunog din ang kahabaan ng isang boulevard sa Tehran na malapit sa isang fuel depot na tinamaan ng missile. Gumaganti naman ang Iran sa Israel pero damay ang Gulf countries. Kabilang na ang Bahrain. Nasunog dyan ang Bapco Oil Refinery at isang residential area. Nagpadala naman ng missile ang Australia bilang tulong sa nadadamay na UAE. Nananatili ring nakasara ang Strait of Hormuz alinsunod sa Iranian military. Kaya ngayon, sumisipa na ang presyo ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Ang National Oil Company ng Kuwait nagkaroon na ng production cut. 20% naman ang itinaas ng produktong petrolyo sa Pakistan.
Sa Bangladesh, kinakailangang isara ang mga national universities para lang makapagtipid ang bansa. Nako, piruin mo, no? Parang ano, no? Parang pandemic din, no? Para makapagtipid ang bansa. Dito nga sa Pilipinas, may nababalitaan ako, di ba? Ginagawa ng 4 days per week na lang ang pasok para makatipid din, no? Sa ibang mga government agency, mga tol, no? Tayo naman, lalo-lalo na sa mga estudyante, sa mga empleyado, mararamdaman nyo pagtaas ng presyo ng ng pamasahe. Kasi syempre, gumagamit din ng krudo yan eh. Maliban na lang doon sa mga e-bike na ngayon o kaya mga e-trike, mga e-bus, mga electric vehicle. Yun, hindi sila masyadong apektado ng pagtaas ng petrolyo. Pero syempre, ang apektado rito, yung mga pangunahing bilihin din natin. Kasi syempre kapag i-deliver mo yung mga goods, gumagamit ng krudo yan eh, 'di ba? Sa mga truck, sa mga sa iba pang mga mode of transportation nila, gumagamit ng krudo yun. Syempre yung presyo nun, ipapasa ngayon nila dun sa mga produkto. Ang mga taga-Amerika damay rin sa gera dahil sumipa na sa $5 hanggang $9 ang presyuhan ng langis. Grabe. Mas mahal sa kanila yung gas. Unleaded gasoline, $5. Per gallon ata. Kasi sa atin kasi per liter eh. Sa kanila per gallon eh. No, sa atin per liter. Katumbas po niyan ang hanggang Per gallon nga. sa $5 hanggang $9 ang presyuhan ng langis. Katumbas po niyan ang hanggang ₱500 kada galon. Sa kabila niyan, 500 pesos per gallon ang bentahan sa kanila. So hindi ko na i-convert, bahala na lang kayo mag-convert kung magkano pumapatak per liter sa kanila. Kasi sa atin per liter hindi per gallon sa atin eh. iginiit ni US President Donald Trump na mas aatakihin ng bansa ang Iran. I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply, and if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. Actually mga tol, ibang klase nga yung taktika ng Iran eh. 'Di ba? Kasi ang inaasahan lang etong labanan na to, 'di ba? Iran versus Israel saka Amerika. So maggegera sila, maglalaban-laban silang ganun. Pero ang ginawang taktika ng Amerika, ng Iran, 'di ba? Dinamay nila yung global economy para ma-pressure itong Amerika kasi syempre, kapag nadamay ang maraming bansa, 'di ba? Ipe-pressure ngayon nila itong Amerika na tigilan itong nangyayaring labanan ngayon. Mape-pressure ngayon kasi imbis na sila lang ang naglalaban, sila lang ang naggegera, ang ginawa ng Iran, mga tol, 'di ba? Nadamay ngayon itong global economy sa pamamagitan nung ginawa nilang pagsasara dito sa Strait of Hormuz na kung saan dumadaan 20% ng oil na ginagamit ng buong mundo. So marami talaga ang madadamay. For example, tayo, bagamat malayo tayo sa kanila pero nararamdaman natin dito yung epekto. So dahil nga dyan mga kapatid, yung ibang mga bansa is kikilos na. Pwedeng i-pressure itong Amerika at Israel para matigil itong gerang to. So yun ang pamamaraan na ginamit na strategy ginamit ngayon ng Iran. Diba? Hindi man sila sa pamamagitan ng pakikipagtirahan din sa Amerika. Dito ngayon nila binabakbakan ng Amerika. 'Di ba? Kahit malayo yung Amerika, nararamdaman din ng mga Amerikano yung epekto ng gerang 'to. Magkano na yung gasolina sa kanila? Pumapatak ng 500 pesos per gallon. Ipinagmalaki rin ni Trump na umaangat ang ekonomiya ng Amerika nang dahil sa kanya. Ayon naman sa Iran, patuloy nilang dedepensahan ang kanilang bansa laban sa Amerika at Israel. Sa huling tala, mahigit 1,300 na ang nasawi sa giyera sa Middle East. Dami. Pinakamarami sa Iran na may 1,255. Grabe. At ang Lebanon na nakapagtala ng halos 400. Ayon sa Iranian authorities, karamihan sa nasawi mga sibilyan. Casualties. Nagbabalita mula Ay naku po, sana talaga mahinto na yan at sana matigil na mga tol, no? Actually mga kapatid, no, nasa pa lang tayo, first quarter pa lang ng taong to, 2026, unang 3 buwan pa lang ng 2026, ganito na agad ang bumungad, no? Sana naman, no, hindi na magtagal to kasi
Ay, naku po. Anyway, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong komento, ng inyong reaction. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.